disinfect muna, ano, kasi talagang ano. Anong pangalan mo, boss? Jelvin po. Si Sir Jelvin, kasama natin. So, on process tayo guys, nag-disinfect tayo habang ano, papunta dito sa farm. Mas maganda kasi guys na yung ganon, para at least yung biosecurity at saka syempre yung mga alaga, alam naman natin hindi biro-biro yung puhunan sa pagnenegosyo, lalong-lalo na sa pagkakayupan. So, importante yung ganito, dumadaan tayo sa prosesong ganito. Tulad rin guys ng pag-aalaga ng baboy, so mas maganda yun para safe. Dito magandang bumili ng mga ano, ng mga manok na kung gusto niyo magnegosyo ng ready to lay, ano. Ang dami magaganda. Ang problema ko lang, wala akong puhunan. Oo. So what I did, Opo. sabi ko, simpo ako dun sa kamahalan ng baboy. Opo. Ang kamahalan ng baboy, mula ang tawag doon, mula February Opo. hanggang June. Yung presyo ng baboy, hindi bababa ng 180. Opo. Definitely yun. 19 heads yan. Opo. 2 GP ang pwede kong mabili niyan. Ito na yung Ito na yung nangyari, ano? Yun ang nangyari, di ba? Talagang Hindi kasi ganun kadali eh. Kumbaga, yung pagre-raise ng puhunan, Oo. pag-iipon, Yun talaga isa sa gagawa mga ka talaga, gagawa ka Opo. ng tamang diskarte. Wait lang boss ha, may makita kasi ako, sponsor natin to. Guys, ito sponsor Bitmin Pro. So Bitmin Pro, tapos meron din si sir na Egg 1,000. Egg 1,000. So mga ilang heads sir yung alaga natin dito? Libo. Ayan, so nakita nyo naman, galing doon Oo. hanggang dito. Puro mga may lahi nga pala to guys na ano, na mga manok. Ayan, so pag ready to lay po ba yun? Opo, yung aming mga pure breed na imported na Rhode Island White. Oo. Tapos yung mga Rhode Island Red na mga show type, nagpo-produce ng mga layer. Opo. Yung mga brown natin, nandyan na sila. Sila yung mga number 1 na mangitlog. Opo. Mga decal brown natin. Opo. So yung ginagamitan namin ito, Ito. ang 1 kilo nito sir sa akin, Opo. more or less mga 10 days lang. 10 days lang. Actually guys, kung ano nyo, 5 grams lang nito, napakalaki na ng ano, napakarami na yung makakagamit. Pero ito talaga guys, so Bitmin Pro. Ayan, so padala kayo ulit. Hindi lang kasi sa manok, pati sa baboy namin. Yun ito, meron ding 19 heads dito po. 19 heads na patin. So, etong Bitmin Pro kasi guys, meron ng multivitamins, minerals, B-complex, electrolyte, amino acid, probiotics. Isa sa pinakamaganda sa Bitmin Pro is yung meron siyang immunity enhancer. Tapos meron din siyang growth enhancer at syempre meron din siyang energy enhancer at anti-stress enhancer. So isa yun sa mga importante na mga bagay na gustong-gusto natin kasi nga para at least yung mga alaga natin hindi madaling nagkakasakit, mabilis lumaki at syempre hindi na-stress lalo na pabago-bago yung panahon. So eto, Bitmin Pro. Lalo na nung dinaanan tayo ng grabing lamig. Opo boss. Isa to sa malaking tulong sa mga manok at sa mga baboy. Na yung mga ating mga manok ay hindi basadong tinatamaan ng sakit. Opo. Gawa ng itong vitamins na ito. So, ito guys, sulit na sulit. Bitmin Pro. Ang kaganda, ano? Opo. Ibig sabihin 9. Boss, 9 heads. Tamang-tama yung timing mo sa presuhan. Kailan mo? By March. Next month ito, ilalabas. So, pwedeng kalagitnaan ng March or katapusan ng March para sa 4 na buwan. Opo. Baka tumiming to sa 220 per kilo. Hopefully. Talagang bingong-bingo tayo dito. Sa akin ang ko lang is expected ko talaga kasi sa matagal na nating sa kasi ngayon 180. Ang ko lang 180 kontento na ako. Opo. Kasi guys, last time halos buong isang taon 130. 130 pero ngayon guys, biglang February talagang lumobo ng gusto yung presyo ng baboy dito sa Bicol, kaya ito, kausap natin si Sir Aldrin, talagang sulit na sulit itong mga laki ng baboy. Boss, anong feeds yung ginagamit nyo dito? Pigrolac. Pigrolac. Ayun, mga katropa natin, mga taga Pigrolac. Pure yan, pure. Talagang ito talaga, isa sa mga identity ng Pigrolac, yung mga ganito talaga ng mga puwetan ng baboy, at saka yung katawan nila, talagang kitang-kita yung paglobo nila. Kapag ganitong mga feeds talaga yung purong kahit sa manok, talagang
At Pigrolac din po. Oo, yung Talagang lahat yan, ano, yun ako products yan. Yung Opo. GMP, Oo. GMP1, GMP2, saka Oo. yung layer namin, yung sari manok. Opo. Lahat yan, Pigrolac product yan. Opo. Ang Yun ako. medyo, ang ano boss, okay naman yung pricing ng ano, ng Pigrolac. Kasi maraming mga backyard ag racer ang Pigrolac isa sa pinakamataas ang market ano, Yeah. pero quality. Quality, medyo may kataasan yung kanyang Opo. feeds compare sa BMEG. Opo. Na-mention ko na yung BMEG. Opo. Pero Talagang mas mura tunay kasi talaga na ganun. Mura kasi ang BMEG. Opo. Ang Bimig Oo. kasi parang nag-repricing sila. Dati sila Oo. yung pinakamataas sa Oo, market. ngayon nagbago sila ngayon. Oo. Biglang gupit na sila ng konti. Ako talaga ever since nung lumabas yung yung Pigrolac, Opo. hindi ko sila binitawan kasi proven ko siya. Opo. Do tawag dito, iba-iba naman kasi yung karanasan natin. Respeto ko yun. Opo. Pero sa akin personal, ito yung Opo. malaking nakakatulong. Opo. Boss, yung nasa kabilang kulungan, ilang heads po yun? 10 yun, 10. 10 heads, tapos Oo. ito yung 9. 9, oo. Talagang sulit na sulit. Boss, sa ganito, magkano yung initial capital yung nagsimula ka sa ganito? Yung sa pag-aalaga mo ng baboy, ilan yung ilang peraso yung unang mong pag-aalaga? Way back 1994 pa yun, sir. Oo. Umpisa ba natin? Yung dito na ngayon ka Dito kulungan na, mo. di ba? Ito dito, siyempre yung piglet, Opo. nabili ko itong siyam na to mura eh. Opo. Magkano Kasi, ang price nila, boss? 20,000 yung siyam. Mura no. O, 2,250 lang. Opo. Basak ng ganon. O, Tapos yung doon naman sa bagong batch na yun, boss. Magkano yung 2,500 na yan. 2.5. Oo. Mura yung pagkabili niyo, boss. Ano? Oo. Talagang Kasi ubusan. yun yung kagandahan nito, boss. Oo, isang larga, isang buhat. Opo. Oo. Ang ganda. Yeah. Talagang sulit na sulit case yung yung laki. Kapag ganito talaga yung mga baboy, talagang hindi ka manghihinayang sa pinapakain, talagang nakikita mo yung resulta sa katawan nila. Boss, may kinikwento ka sa akin tungkol dun sa mga may lahi na alaga. Anong plano mo nga nun? Ito, kaya nga ito inumpisahan ko. Opo. Kasi hindi ko kayang mag-provide ng 85,000 to 105,000 Opo. isang Na presyo. GP. Opo. Na presyo, isang GP. Opo. Yung Creek View ngayon ay 85,000. Oo, 80 to mga- 85,000 kasi yung shipping pa. Review, mga magagandang lahi na yun. Kuha na Oo. talaga yung ng mga magagandang lahi. Yung naman dyan in dyan natin. Opo, yun. Ayan. Kanina kausap ko lang, Opo. 105. Yung Yung isa, kanilang GP. talagang hanip Nakita Oo. niyo naman guys yung presyuhan, di ba? Yung GP. Pero yun talaga yung mga quality na talaga. Oo, ng kasi mga- kung mag-uumpisa ka lang naman na gusto mong magparami, Opo. mag-produce, Opo. isang napakalaking factor yung lahi. Opo. So, kaya plano ko kumuha ng isang GP Landrace Opo. saka isang GP Large White. Opo. Kasi nasanay na ako sa manukan, breeder ako. Opo. So, gusto ko sa babuyan, Sa babuyan, ayos breeder din, pa rin. ganun din. So, magpo-produce tayo ng mga PS, na mga Opo. parent stocks na mga Landrace din na pure Opo. para may makuha dito na mas mura na. Opo. Kasi kung sasabay ka ngayon sa presyo, kita mo naman 85,000. Opo. So, manginginig ka sa halaga. Diba? Saka hindi biro yung bibitawan mo ganun halaga. Oo. Ang iba mag-iisip na sa F1 na lang ako. Opo. Mag-iisip, diba? So, sa akin kasi hindi. Definitely, pagka-quality pinag-uusapan, Opo. mahal. Oo, talagang Yeah. kumbaga, eto Yung the best, value niya. the best yung Yeah, yung ganun. Kaya, Opo. ito yung plano ko. Opo. Kasi gusto ko maging breeder. Labas ako ng mga Landrace din, Opo. Large White din, and then, for the near future, mga F1. Opo. So, kaya mag-start lang ako sa dalawa. Opo. Realistic muna tayo. Huwag muna Opo. tayo masyadong pabigla-bigla. Oo. Kasi nga, yung pera malaki. Opo. Yung bitawan mo. Opo. So, yun yung pinaka-plano ko rito. Yung Kaya, dito sa ito, yung benta niyan, Opo. Kumbaga, ipon-ipon. ibibili. Oo. Oo, Yun. ipon-ipon. Ipon-ipon. Opo. Tapos bili ka ng GP, Opo. diba? Tapos So, saka ka paramihin. mapaparami. Opo. Diba? Kasi So, ang off-season ng Opo. pagbababoyan ay mula month of March. Opo. Kailangan hindi ka na magpalaki ng pataba yung baboy. Oo. Kasi Papatak yan. papatak yun ng July. Oo. Tapos na yan. Yun yung medyo Oo, tagilid off-season yung yan. presyuhan. Ang Opo. magandang presyohan. Mag-alaga ka ng biik, mag-umpisa Opo. ka sa biik by month of November hanggang Opo. February. Para Yung tempo, yung timing ng Oo. Sakto ng kamahalan papataas. kamahalan ng baboy, Opo. tempo ka.
Ayan. So, that is the peak season. Opo. Di ba? Kaya maraming nalulugi Oo. na mga magbababoy. Oo. Kasi yung timing, Iba. hindi Hindi nila matimingan. nakukuha. Oo. Diba? So, yun guys, isa sa mga diskarte na talaga Oo, ano. mahalaga yun. Naibigay din sa atin ni Sir Aldrin. At syempre magandang i-implement yun sa inyong baboyan at dun sa mga backyard dog racer, dun sa mga gustong pumasok. Yeah. Ayan. So, Pag off-season naman, ang gagawin mo, i-upgrade mo yung lahi mo. Opo. Diba? I-upgrade mo, Opo. tapos yung mga lalaki, ibenta mo ng biik. Oo. Kahit mura, let's say 2,000, 2,500. Ayos lang. Kaysa mas malugi ka dun sa malakihang puhunan Oo. sa fattening. Kasi Tapos ang laki ng gagastusin mo. stage to yan, laki ng Opo. gastos mo. Doon ka, labas ka ng mga lalaki mo. Yung mga babae mo, pagpipilian mo ng magandang lahi. Tapos yun mo. So, gawin mong inahin. Dumalaga, inahin. Pag nagawa mo siyang inahin, on the Opo. month of November ng anak siya, huwag mo Oo. na ilabas. Oo. Handa ka na ng puhunan pang pakain. Oo. Ilalabas mo sa peak season uli ng baboy. Kasi So, dito sa Bicol, Opo. sa tagal natin, 1994 pa ako sa pagbababoy. Opo. Sa tagal natin, Opo. ang peak season ng pagmamahal ng baboy Oo. ay buwan ng March, diba? April, May, May. at kalagitnaan ng Opo. June. Yun ang kamahalan ng baboy. Opo. Diba? Kung pumasok ng 180 Opo. ang kilo, panalo ka doon. Opo. Diba? Talagang ayos na ayos yun yung na. eksakto Opo. sa pagbababoyan. Opo. Kaya napakalaga yung timing. Oo. Tapos, pagkatapos ng peak season, sa off season, Opo. mag-upgrade ka ng lahi mo. Oo. Para i-ready mo by month of November. Nanganak sila ng month of November. Alaban mo ulit. Ano? Diba? Talagang Oo, nakaplano sulit na dapat. sulit. Ano? Katulad dito, naalala mo, pumunta Opo. ko sa akin dito na July. Yung last time. Wala pa to. So, wala. Manukan pa lang. Kasi, ang Apoy plano ko naman. talaga, by month of Opo. November, mag-umpisa ako para Opo. makapili ako ng Opo. GP. Opo. Yung GP naman, ibababa dito, guilt na yun. Opo. So, let's say, makuha ko ng month of April. Opo. Sampo lang, month of April or month of June. Oo. So, counting 3 months ka, Opo. di ba, John? July, August, September, Opo. so magbubuntis sila. Mm. October, November, December, January, Yun manganganak naman. sila. Eksakto yung, Kumbaga yung Oo. timing, Yeah, at saka yung timing, cycle, nasakto. talagang Cycle nandun. yun. Ano? so ganun lang yun. Oo. Simpleng-simple lang na pagpaplano. So, yun guys, isa yun sa maaaring makapagbigay ng profitability Yeah. sa ating baboyan. At saka sa kahit na anong negosyo, talagang isa, nagpaplano tayo. Ikalawa, timingan natin yung magandang presyuhan sa market, pag-aralan natin. At syempre yung ikatlo, yung management na lang siguro. Ayan, tapos yung katulad ng sinasabi ni Sir Aldrin, yung mag-invest tayo kung may plano tayo na magparami, mag-invest tayo sa magagandang lahi rin ng Quality. ng baboy, quality. O kahit sa manok man, baboy, o kahit na anong paghahayupan. So, siyempre, kapag nag-invest ka ng pera sa alaga mo, babalik ko sa'yo Totoo yun. magandang resulta. Ang Ayun. pinakamaganda kasi pag quality ang yung lahi. Opo, Maliit yung tsansa at yung risk mo opo, pagdating sa sakit, opo, sa ang tawag doon, sa kalugihan. opo, Kasi magaganda yung lalabas sa lahi. opo. Kahit anong ori livestocks. Apo. So, ayun guys, talagang napakaganda ng advice na binigay sa atin ni Sir Aldrin. Tapos ito, nakita nyo naman yung mga alagang baboy, di ba? Talagang sulit na sulit, magaganda yung katawan, magaganda yung laki. Lagi kong sinasabi sa kanila din na wala sa kulungan yon. Oo. Yung stocks na ilalagay mo sa kulungan, Oo. yun ang dapat maganda. Oo. Hindi yung kulungan mo. Kasi Opo. pag nag-invest ka ng malaking pera sa kulungan, Malaki patay ka na. talagang Di ba? oo. Oo. Lagay ka muna ng mga simple. Katulad Mali- ito, kubo Mula lang. sa maliit, Oo, palaki yeah. ng palaki. Palaki ng palaki. Ayan. Tapos dito boss, sa ganito, ano yung target weight mo bago ka magbenta? Sana mag-average ako Usually, ano yung ina-expect mo? sa 4 months, mag-average ako ng 90 to 95, malaking bago. 90 to 95, ayos na. Ayos Laking na yun. bago na yan. Tapos sa mga ganyan boss, expected na cost na puhunan sa Puhunan. bawat isang baboy. Ito, kasama ito, bawat isang baboy, ang isang baboy ay 3.5 to 4 sacks Oo. ang kayang ubusin yan. Oo. Plus yung halaga ng baboy, Opo. yun ang pinakapuhunan mo. Oo. Hindi kasama yung maintenance mo dyan, yung Oo. tubig mo, yung ilaw mo, hindi kasama Opo. yung vitamins mo. Pero pag nasa timing ka kasi, Opo. So, okay okay lang na expect gumastos. the unexpected. Oo. Kahit gumastos ka ng todo, Ayos babalik lang. sa'yo ng todo. Yun din, Oo. yun din yung sinasabi ko sa ibang viewers na kapag mataas ang presyuhan ng baboy, Oo. okay lang na gastusan mo ng todo Oo, sa totoo pagkain, yun. palakihin mo yung baboy Totoo yun. kasi Oo. sulit na sulit, makukuha at makukuha mo. Pero Yeah. kung ang presyuhan guys ng baboy
napakamura, 140, talagang wag mo nang gastusan. Talagang ililimit mo kung hanggang saan lang talaga. Off-season yun, Oo. off-season yun. Talagang- Huwag kang mag-invest sa Oo. off-season. Oh. Yung naging problema kasi dito sa Bicol, halos buong taon hindi gumalaw yung presyuhan last year. Oo, saka Talagang, off-season kasi. Opo. Tapos at least ngayon talagang nakita Hindi, nung natin nakaraang summer Opo. din, maalala mo nakaraang summer. Opo. Nag-180 rin. yung last time, Oo, hindi itong 2023 summer. 2023. Oo, Tapos saka nag-180 yan, bumagsak Saka bigla. biglang bumagsak. Pero ang pinakamatindi Oo. nung kasi nung last time, Oh. medyo napakaliit nung Pagitan. panahon Oo. ng Biglaan. pagtaas, Opo. biglaan, tapos bigla nilang ibinaba. Binagsak. Pero ngayon, di ba, ibang Oo. klase ngayon. Eto boss, Oo. ang napansin ko rin ngayon, 'di ba? Parang pagpasok ng January is 140 pa. Mm. Nagsimula tayo December Oo, 130. 130. Tapos biglang nag 140. Etong pag February, biglang nag-ura-ura Oo. yung Kasi taas. wala nang supply. Oo. So, kaya tataas sila Opo. kasi walang supply. Opo, ibig sabihin talaga malaki yung factor ng supply sa Oo, sa demand. Kung maraming yung demand, Oo. kapag maraming nag-aalaga, Oo. medyo mahina. Oo. Pero kapag konti na yung nag-aalaga, medyo Isa yun sa Sa mga factor. nakakapagpataas. Oo, nakapagpataas. Pero sa oh. ay itanong mo siguro sa maramihan na nagbababol. Opo. Pag off-season talaga, off-season yun. Oo. Pag season nila, Oo. season talaga nila yun. Kaya dapat matutuloy tayo na Oo. kung magpapatabain baboy ka, Oo. sa season ka dapat. Oo. Kumbaga, markahan nyo na yung kalendaryo nyo. Oo, markahan Tapos, ayusin nyo na yung ano nyo. Oo. Yung Tapos pag off-season, time piglet frame. production ka lang. Opo. Piglet production ka lang. Opo. Benta mo ng mura, Opo. di ba? Hindi man ganun kamura. Opo. Di ba? Minimum na 2,000 hanggang 2,500. Okay na yun. Opo. Tumatama ka ng konti doon. Opo. Tapos, pagdating ng season niya, lahat ng inahin mo, kung may 10 kang inahin, Opo. lahat yung nanganak ng November, December, January, February, nanganak Opo. sila na magkakahiwalay sa ilo. Oh. Huwag mong ilabas, puhunanan mo yun. Yun na. Oh, doon ka mamuhunan ng todo. Opo. Kahit mapamahal pa yung Gastos. gastos, Oh. mahal din ang balik sa'yo. Talaga naman. Thank you very much, boss. So, eto guys, sulit na sulit yung pagpasyal natin ngayong araw na to. Talagang very limited yung time natin ngayon, guys. Pero babalik tayo dito sa farm ni Sir Aldrin. Kasi napakarami pang Oo naman, matuturo sa siyempre. atin. Ang dami pang Talaga namang marami pa tayong mga matututunan. So, boss, imbitahan mo sila sa manukan mo na bisitahin itong farm mo at kung may balak silang bumili ng mga Manok. magagandang lahi ng manok. dito po sa amin sa J&J Poultry Farm, Zona 2, Pugay, San Jose, Camarines Sur. Bisita po kayo. Marami po dito kayo makikita ng mga manok. Libo po ang manok dito at iba-ibang klaseng lahi. Meron tayong mga imported at meron din po tayong mga ready to lay. At mula day old hanggang ready to lay, hanggang breeder kami po ay nagbebenta. At isang araw makikita nyo rin, meron din tayong mga ibibreed ng mga baboy, yung mga GP na gusto namin makuha. So punta kayo, bisita kayo para makita yung aming farm, gaano kaganda, paano nga ba, matututo po kayo. Maraming salamat po. God bless po. Ipa-flash na lang namin guys yung Facebook page ni Sir Aldrin at saka yung farm. Farm. Ayan, para at least kung gusto nyo umorder ng mga magagandang lahi ng manok, ayan, diretso na kayong mag-contact sa kanilang Facebook page. Ayan, maraming salamat guys.